Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay November 6, 2024, Miyerkules ng ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos, chapter 2, verses 12 to 18. Mga minamahal, higit na kailangang maging masunuring kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos. Malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. Samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ikinagagalak ko at tinahatian ko kayo ng aking kagalakan. Kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ito po ang aking ikatlong araw dito po sa St. Joseph Parish, Kagalangin bilang Kura Paroko at talaga naman pong natapat at natataon ang mga mensahe ng mga sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos na siya rin namang nagiging gabay ko sa pagsisimula ng aking misyon dito sa St. Joseph Parish. Kahapon nga sinabi na o nito man nakalipas, kung maalala ko, ang sabi nung Lunes ay huwag gagawa ng kung ano-anong bagay para lamang maging tanyag o magpasikat. Then kahapon ang sinabi rin ay maging mapagpakumbaba, kung paano si Kristo ay napakumbaba sa kanyang paglilingkod, na mahalagang katangian po ng isang lingkod yung mapagpakumbaba at hindi gagamitin yung kung anumang meron siya para maging mapagmalaki. At ngayon naman, ang paalala nga na lalong maging masunurin higit sa ano pa man, maging masunurin kayo kaysa noong kasama pa ninyo ako. Itong mga salitang ito na pinapaalala sa akin, na higit nga na mahalaga ang pagsunod kaysa sa ipaglaban kung ano ang gusto mo. Kasi kadalasan na tutukso tayo, minsan kahit kami mga pari, na gawin kung ano yung gusto namin dahil inaakala nga namin na nasa amin ang kapangyarihan. Pero yun nga po, ang aming obedience pa rin, ang pagsunod pa rin namin, lalong-lalo na sa Panginoon na siyang nagtalaga ng mga taong binigyan ng katungkulan para kami naman ay magpasakop at sumunod. Obedience is better than doing sacrifices na sa tingin namin ay para sa amin lang. Yung personal naming perception o opinion mas maganda. Pero sabi nga, you can never go wrong with obedience. So, ito yung isang katangian din na nawa ay hindi ko makalimutan. Maging masunurin, hindi lang basta sa superior, maging masunurin sa mga bagay-bagay na nararapat. Kasi hindi lang naman superior ang kailangan mo sundin, maging ang mga hinaing, kailangan mo rin pakinggan at sundin kung ano yung kanilang mga sinasabi. At ito po yung isang napakagandang gabay na ibinibigay sa akin din at nawa sa inyo rin. Sa lahat po ng mga naglilingkod sa simbahan, naglilingkod sa pamilya, maging sa pamahalaan, sa komunidad, yung katangian na matuto tayong sumunod
At ito yung mas magdudulot sa atin ng kaligayahan sa ating pong paglilingkod at sa mga misyon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.